Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating suking tagapakinig at tagapagsubaybay. Ako ang inyong tagapagbantay at kaagapay Cadet 2nd Class Rizal Erica Taipan. At kayo nga po ngayon ay nakatutok dito lang sa All Right Radio. At kasama nga po natin ngayon, walang iba, si Police Major General Eric Escocio Noble, ang Director ng Directorate for Investigation and Detective Management at miyembro ng Philippine Military Academy, Tanglaw Diwa Class of 1992. Sir, magandang araw po and welcome back po sa Philippine National Police Academy. Thank you, Cadet Taipan. Maraming salamat sa pag-imbita niyo uli sa atin dito sa Multimedia Club. Yes, sir. So we are fortunate today na kasama nga po natin ngayon ang former director ng Philippine National Police Academy at isa sa dahilan kung bakit meron tayong Multimedia Club ngayon na nagkakandak ng mga interviews and nag-pave way para nga ma-promote ang ating akademya sa social media. So sir, going back in your time here in the academy, what inspired you or motivated you to create this kind of organization, sir? And how do you believe it has impacted the learning of the cadets, sir? Yung Multimedia Club natin ay isang avenue para matuto yung mga kadete, lalong-lalo na sa digital media, no, na ayon sa aims ng Police Community Relations. No. Sa atin, sa PNP, policing, may quad operations tayo, Intel Operations, PCR, at saka investigation. So sa PCR, may tinatawag tayo dyan na tatlong dimension. Yung IDO, yung Information Development Operations, Public Information, at saka Community Affairs and Development. Under ito ng Public Information. Sa Public Information, may tinatawag tayo dyan na TRIM. TV, radio, internet, messaging, at saka print. So ito, multimedia kasi marami, no? Marami. May internet tayo dito, mayroon tayong TV dito, di ba? Ano rin, di ba? Parang TV na rin to, no? Yes. So ngayon, ang mga kadete natin ay matututo na maaga. Doon sa mga class 23, yung mga nag-graduate na, halos lahat sa kanila ay naka-assign sa community relations, sa police community relations. Kaya ngayon sila nag-aayos ng mga social media engagement ng mga units nila doon sa field. Kaya alam ko kaya na-create ito kasi alam ko ito ay makakatulong. At alam ko naman na na ina-appreciate din ng taong bayan, no. I think more than 30,000 na yung ating followers, Yes. diba? So maganda. At nadidocument natin yung mga wisdom, knowledge na binibigay ng mga guests natin dito. Yes, sir. So bilang director, sir, ng Directorate for Investigation and Detective Management, ano na, sir, yung mga challenges na na-encounter nyo at paano ito naiba sa mga naging experiences nyo dito sa ating akademya, sir? So, nung ako ay naging director for investigation and detective management, na yung mga digital solutions gaya ng Iwaran, IROG, National Police Clearance, SIRAS, and so on. Sa SIRAS natin, so far, we are arresting 3 to 4 persons every day. So yun ang record. Yes, sir. So hindi na kailangan na may law enforcement operation, pupunta na yung police ay yung wanted person sa atin. Tapos Yes. pinupusasan mo na lang. Kaya ito yung mga makabago. And sa speech ko kanina, aking in-emphasis na ang cybercrime napakarami na ngayon. Exponential ang growth. Pababa ang mga index crimes. Ito yung mga theft, murder, carnapping, rape, and robbery. So bababa na siya pero pataas ang cybercrime. Kaya ang ating mga kadete ay dapat ay maging tech savvy. Yes, sir. So yun ang gusto kong sundan ninyo. Yes, sir. Okay. So hindi nga po lingid sa kaalaman ng lahat na hindi lamang mga kadete ang na-inspire ni Police Major General Eric Escocio Noble, kundi pati ang mga kabataang Pilipino. Yeah. So as you retire, sir, what pieces of advice would you like to impart to the cadets and of course the Filipino youth na gustong sundan ang inyong mga footsteps kung paano maging isang effective and efficient government enforcers? Sa mga pulis, sa mga kadete, yung speech ko kanina, tatlo lang na dimension, tatlong pilar. God-centered, community, service-oriented, saka family-based. Kaya, yun. Kailangan God-centered, service-oriented, family-based. So, alamin ang Diyos, alamin ang serbisyo, at alamin paano ang pamilya. So, yun. Sa mga bata na gustong maging kadete, mga followers natin dito sa Multimedia Club,
napakaganda ang maging pulis. So kung ako ay bibigyan uli na mabubuhay uli, siguro ulitin, gusto ko pa rin maging pulis. Diba? Kaya marami kasi kasing matulungan. No? And exciting to be in the law enforcement family. And yun nga no, sir, naalala ko na meron kayong libro, sir, Yeah. which is entitled Nobility in Leadership, 10 Lessons, 20 Habits, and 30 Stories. Yeah. At talaga naman, sir, na tumatak sa aming mga kadete, sa aming isipan yung sinabi dito, sir, na war against hazing and guard against maltreatment. So, basahin ko lang yung andito, sir. Yeah. Sabi ay, old traditions should not harm new generations. Traditions should never cost someone's life. At ito nga po, sir, ay isinabuhay at isinapuso talaga ng mga kadete ng Yes, Philippine National Police congratulations. Academy. Oo. And in behalf, sir, ng Cadet Corps, Philippine National Police, we would like to say na maraming salamat, sir. And we are very thankful for all the learnings and experiences that you have showered upon us. Thank you, Cadet Taipan, sa Multimedia Club. Magparami pa kayo ng followers. Yes, sir. Thank you. So there you have it. You heard it straight from the man himself, the man of the hour, Police Major General Eric Escocio Noble, Director for the Directorate for Investigation and Detective Management. Once again, sir, magandang araw and thank you for giving us your time for today. Thank you. Yes, sir. Please Thank do you. not forget to like, share, and follow our official Facebook page, the PNP Multimedia Club, and of course, our YouTube channel, the PNP Multimedia Club. Once again, thank you and God bless us.